Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, salamat po rin sa iyong binahagi sa gabing ito, sa oras na ito. So bago po ang lahat, ako po muna ay bumabati at humihingi ng gabay sa aming divine mentor sa loob ng kaharian ng Diyos. Walang iba, ang aming supreme founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Pilimon Undo, Priam Gonansa. So, sa lahat ng mga nanonood ngayon, subaybay, at ganoon din sa mga viewers namin sa gabing ito, ako po ay nagpapasalamat po sa lahat. So, sa oras na ito, ako po ay nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo, walang iba ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Gonansa, na siya po ang aming President sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. So, isang mapagpalang oras po, mahal na Prinsipe. At ganoon din po sa ating kapatid na walang iba, Haring Adolfo Riam Gonansa, na siya po ang Presidente o President sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, isang mapagpalang oras po sa iyo, Hari. So, sa lahat ng Royal Family ng Riam Gonansa, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo. At muli, binabati ko rin po ang lahat ng mga pinili at hinirang ng Diyos mula sa regional region na mula Region 1 hanggang Region 12. Isang mapagpalang oras po sa inyong lahat. At ganoon din po sa aming regional director sa Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligotom. Isang mapagpalang oras po sa iyo, Hari. Ganoon po sa iyong Reyna, Reyna Rose Padillo Ligotom. Isang mapagpalang oras sa lahat ng mga provincial leader, municipal leader, down to barangay, puro leaders sa buong Pilipinas. So, isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Sa buong pwersa ng The Kingdom of God, ako'y nagpapasalamat sa lahat. Narito po tayo ngayon live po sa Facebook upang ibahagi po natin ang mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Sapagkat ayon po sa itinuro sa amin ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Undo Priam Gonansa, na ang Biblia ay mayroon pong nakatagong lihim sa 4 na factors para malaman po natin kung ano po ang kilos at galaw sa daigdig at lalong-lalo na po ang tungkol sa istorya sa kaharian ng Diyos. So, ang 4 na factors sa Biblia ay ito po yung unang-una, yung propesya, at ang pangalawa, ito po yung tinatawag na history, at ang pangatlo, ito po yung tinatawag na mathematics, at ang pang-apat, ito po yung tinatawag na science or siyensya. So yan po ang nakatagong lihim sa banal na kasulatan. So ang banal na kasulatan, yan po ay nagtuturo kung ano po ang kalagayan sa ating panahon, or sa ating daigdig. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga
nanonood ngayon, lalong-lalo na po ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kamag-anak ko dyan sa Cagayan de Oro, yung mga pamilya Kapaktulan, no? Kapaktulan, at lalong-lalo na po yung mga pamilya Salapang. Happy viewers po sa ating lahat. Lalo-lalo na po dyan sa aking mga auntie, no? Sa Balingasag, Bukidnon, ng mga Pimentel family. So, ako po ay nagpapasalamat din sa ating kapatid ngayon, walang iba, Reyna Los Piminda Gutierrez. Reyna, happy viewers po sa gabing ito. At ganoon din po ang ating kapatid po dyan sa Santiago City, no? Sa Villa Gonzaga. Walang iba, si Prince John Mart Lucas, no? Sabihin kong Prince kasi binata pa naman eh. No? So, happy viewers po, Prince. Sana may bahagi po natin ang programa ng Diyos sa daigdig. At ganun po, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng tagapagsubaybay. Inuulit ko, subaybayan po natin yung programa sa Diyos sa daigdig. Tungkol po ito sa kaharian ng Diyos. So ang tanong, ano ba itong kaharian ng Diyos? Sapagkat madali man itong bigkasin or Kingdom of God, madali po siyang bigkasin, no? Pero ang tanong, natanong ba natin sa sarili kung ano ba ang ibig sabihin ng Kingdom of God or kaharian ng Diyos? So, ang kaharian ng Diyos, yan po ay kanyang pag-aari. Ibig sabihin, yan po yung tirahan ng Diyos. Kung nasaan ang kaharian, ibig sabihin, nandun nakatira ang Diyos. Mga kapatid. So, ang tanong, saan ba una pinili ng Diyos na doon siya tumira, no? Para malaman po natin, no? Sapagkat marami nga ngayon ang nagpapahayag sa kaharian ng Diyos na binigyan po nila ito ng mga iba-ibang implementasyon. Ang iba naman na nagsasabi ay ang kaharian daw ay nandoon sa taas o di kaya sa puso ng tao. Ang iba naman, nagpapahayag din na nandoon po daw yan sa ilalim ng lupa, no? Pero ano kaya yung katotohanan? Kaya nga, napahayag po namin ang programa sa Diyos tungkol sa kaharian or the Kingdom of God. Kaya nga nasabi ko, saan ba unang pinili na doon tumira ang Diyos? No? So hindi pa ako mahiya na sabihin sa inyo na ang unang pinili na doon tumira ang Diyos, ito po yung tinatawag na Eden. No? Eden. Bakit? Sapagkat doon niya inilagay ang kanyang nilalang na walang iba si Adam. No? Kung ating babasahin po yan sa banal na kasulatan sa Genesis 2:15. Pakibasa nga natin nga rin. Sa Genesis 2:15. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa lamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Yun. So ibig sabihin, ang Eden doon
Una, dinala ng Diyos. Sino yun? Si Adam. So, ibig sabihin, ano ang ating pagkaintindi sa Eden? Ang Eden, yan po yung lugar. Lugar po ito. No? Lugar. Ibig sabihin ba, bansa, na doon niya unang nilagay o doon niya nilalang ang tao. Kaya, yun ang unang lugar. Ibig sabihin, mayroon bang tao? Wala namang lugar na walang tao. Diba? So, walang lugar, hindi kasi yan matawag ng lugar kung walang tao na tumira. So, doon niya unang dinala o nilalang ang tao na walang iba si Adam, no? So, ibig sabihin, unang kaharian. Bakit? Pinili man ng Diyos. Kaya nga tinawag na paradise heaven, no? Or Eden. Paradise of Eden. So, ang tanong, nanatili kaya ang Diyos doon? Yun ang tanong. Nanatili kaya? So, hindi po nanatili ang Diyos doon. Bakit? Nagkasala man ang kanyang pinili. Bakit? Nasabi ko na si Adam pinili ng Diyos pagkat si Adam Kristo. Pag tinawag kasing pinili, Kristo. So, ibig sabihin, yung banal na Espiritu Santo ng Diyos pumasok doon sa katauhan ni Adam para siya po ang magbigay ng pangalan sa lahat ng nilalang ng Diyos. Kasi i-diretso nating basahin, praise. 16 hanggang pa niyan. So ganito po ang mababasa sa Henesis 2:16. 16. Sa 16 At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy, sa lamanan ay makakain ka na may kalayaan. Ayun, punto. No? So, ibig sabihin, lahat ng naroon na nilalang ng Diyos, isang lalaki lang ang tinutukoy ng Diyos na siya ang magbigay ng pangalan. Walang iba, yung lalaki tinutukoy ng Diyos si Adam. No? Ayon po doon sa Genesis 2, 17 hanggang 18, kibasa nga friends. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Dadapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, iyaon ay walang pagkasalang mamamatay ka. Ayun, tuloy mo. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Ayun. So, ibig sabihin, hindi lang pala siya mag-isa. Mayroon siyang katulong. Ngunit, mayroong batas na sinabi ng Diyos sa kanya. May batas. So, nakita ng Diyos na dahil malungkot si Adam, wala namang kasama, kaya sinabi ng Diyos, lumalang siya o lumikha ba siya ng katulad din sa kanya. So, walang iba si Eva. No? So, pagdating dito na nag-umpisa ang kasalanan. Bakit? Sabi ng Diyos, huwag kang kakain
ng punong kahoy. ng punong kahoy Ng buhay. ng buhay. So ano ba ang pagkaintindi natin sa punong kahoy? Eh kung isinulat sana doon ang katotohanan sa banal na kasulatan, kasi malaswa kasi yan eh. Malaswa. Kaya di nalalalag ng tao. Kaya binigyan lang ito ng Diyos ng talinghaga. Huwag kang kakain sa puno ng kahoy ng buhay. Bakit? Kakasal. Ito, magbigay ako ng halimbawa. Mayroon kang anak, dalaga. Sabi ng ama, anak, kailangan mag-eskwela ka muna. Huwag kang mag-asawa ha. So, siya, nabuntis man. Di hindi nasunod ang kagustuhan ng ama. Kagaya din dito kay Adam na pinili ng Diyos na wala pa sa panahon, nag-asawa po sila ni Eva. Nag-asawa. Kumbaga, ano ba sila? Ang tawag yun, yung gumawa ba sila ng labag sa Diyos? Kasi kinain ni Adam si kaya nagkaroon ng anak. Doon na. Kaya si Adam pinaalis dito sa Eden. No? Pinaalis sa Eden. Saan siya dinala? Doon sa Mesopotamia. Mesopotamia. No? Ilagay siya sa labas. Doon sa silanganan ng Eden. Nang sabi ng Diyos sa kanya, ikaw lalaki sa pamamagitan ng iyong pawis ay kakain ka. Sa babae, parusa. Pagdating dito naman sa babae, nagbigay pa rin ang Diyos ng parusa. Sa iyong panganganak, ang iyong isang paa ay sa buhay at ang iyong isang paa ay sa butas ng kamatayan. Sa hukay. O sa hukay. Kaya, yung unang lugar na siyang Eden na naging Mesopotamia at naging bansang Iraq ngayon ay bansang Babylonia, no? Babylonia at naging Iraq ngayon, no? Iraq, no? Naging Iraq. Bakit? Kasi pinarusahan man ito ng Diyos yung una. Bakit pinarusahan? Sa pamamagitan ba ng tubig? Basahin natin sa 2 Pedro 3:5 hanggang 6. Pakibasa natin, friends. Ano ang nangyari doon sa una? 2 Pedro 3:6 hanggang 5 hanggang 6. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon. Mula ng unang panahon. Okay, tuloy. At isang lupaing inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig. Ayun. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tuloy mo sa 6. Na sa pamamagitan din nito ang sanlibutan noon. Ang sanglibutan noon Na inapawan ng tubig ay napahamak. Napahamak. So, ibig sabihin, umalis ang Diyos. Bakit? Nilipon niya sa pamamagitan ng tubig. Bakit? Kasi naging masama na ang mga tao dito. No? Bakit naging masama na? Basahin natin, Genesis 5. No? 6. Kahit umpisa mo niya sa 6 hanggang 7. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At nabuhay si Seth ng isang... Genesis 6:5. 6:5. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan.
At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng pag-iisip ng kanilang puso ay pawang malamang na parati. So, ibig sabihin, winakasan ng Diyos yung una. Sapagkat yung unang nilalang ng Diyos na isang lugar na tinawag itong Eden, na naging Mesopotamia, naging Babylonia, at naging bansang Iraq ngayon. No? Naging bansang Iraq ngayon. Kaya nga, dahil sa parusa, sapagkat nagkasala man sila, ang Kristo ay lumipat na naman o pumili na naman ng isang lugar. Anong lugar na pinili ng Diyos? Basahin natin. Sa Jeremias 3:17. So ganito pong mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. At lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad pa man sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang masamang kalooban. So, ibig sabihin, yung una, sapagkat dito tumira ang Diyos, nung una, sapagkat ito nga yung kaharian ng Diyos. Ngunit ang tanong, dahil nagkasala man, di umalis ang Diyos. Umalis. Saan nagpunta? Anong lugar na naman ang pinili ng Diyos? Tinawag niya na Jerusalem. Ang tanong, ang Jerusalem po ba ay hindi lugar? Lugar po yan. No? Lugar pa rin yan. Isang bansa na tinawag na Israel. No? Israel. Sapagkat ang Israel, ang pinaka sintro kasi dito, yung tinatawag na Jerusalem. Yun ang kapital ng Israel. No? So ang tanong, mga kapatid, ito po ba ay kaharian ng Diyos? So, kaharian ng Diyos ito, bakit pinili nga? Katulad ba rito, pinili nga yung lugar para doon sa tumira. Nagpili siya ng isang tao para doon lahat ng kanyang nilalang, siya yung magpangalan. Ngayon, dahil makasalaanan naman dito, yung Kristo, umalis na naman. Saan pumunta? Doon naman, pumili siya ng isang lugar na tinawag niyang Jerusalem, na siyang luklukan ng Panginoon. Na lugar na tinawag na Israel. Kasi ang Israel, ang pinakasintro, ito po yung Jerusalem. Kaya doon pumili na naman ang Diyos ng hari. Kasi kaharian man, kingdom of God man ng Diyos, kaharian ba? Ang tanong, sino yung unang hari na pinili ng Diyos? Para umupo doon. Sa bansang Israel. Ang una si Saul. Ito. No? Yan ang unang hari. No, sa Israel. Na naghari siya sa loob ng 40 years. At pagkatapos ni Saul, yung sumunod na naman na hari, si David. No? Naghari pa rin ito sa loob ng 40 years. Nung natapos si David, ay ang pumalit si King Solomon na kanyang anak. No? Naghari pa rin ito sa loob ng 40 years sa Israel. Ngayon, natapos na sila naghari.
ang tanong, sino ang sumunod? No? Sino ang sumunod? Walang iba, mga kapatid, na sumunod na naghari sapagkat nagkasala man silang lahat. Katulad dito, nagkasala sila. Pagdating na naman dito, nagkasala pa rin. Kaya yung kaharian doon sa Israel, nahati po ito sa 12. 12. Dalawang bahagi. O 2 bahagi. Bakit? Pagdating ng anak. Pagdating dito sa anak ni Solomon na si Jeroboam at si Roboam. No, Roboam. Yan po yung mga anak ni Solomon. 10 kay Jeroboam. Ibinigay ang 10 bahagi kay Jeroboam at ang 2 bahagi kay Roboam. Kaya nahati ang kaharian sa Israel. Kaya nung nahati na, nung natapos na ang kanilang panunungkulan, ang sumunod na naman dito naghari si Sidekias. No? Si Sidekias. Nauna si Sidekias. No? Sa taong 6 o 7 BC. No? Siya yung naghari. Kaya sa 606 BC, insakto po ito. 609. Sidekias. 609. 609 Bago si Sidekias BC. Kaya nga, sa kanya. kaya nung dinigma na ang Israel ng isang bansa na walang iba yung Bilog. Babylonia, no? Yung Babylonia. Yan po yung bansa na dumigma dito sa Israel. Kaya nga, sa panahon sa bansang Babylonia, na walang ibang hari po dito si Nabucodonosor, no? Na naghari po siya sa 607. 606. sa 606 BC. BC. No? Nung natapos ang Babylonia, sa panahon ni Nabucodonosor, ang sumunod na naman dito naghari ang Medo-Persia. No? Sa panahon ni Cyrus the Great sa taong 538 BC. No? Kaharian sa daigdig. So yan po yung kaharian sa buong daigdig. No? Nung natapos po dito. Kaya yung natapos na ang Medo-Persia sa panahon ni Cyrus the Great, ang sumunod naman dito na naghahari yung bansang Greece sa panahon ni Alexander the Great sa taong 331 BC. No? So, nung natapos na ang Greece sa panahon ni Alexander the Great sa 331 BC, ang sumunod na naman dito naghari na bansa yung Roma. No? Yung Roma na siyang pang-apat na bansa. No? Ang Roma.
Naghari po sila sa taong 168 Yes. BC. BC. So, ibig sabihin, ito yung tinatawag na pang-apat na milenyo. Dito na nakapasok si Panginoong Isu Kristo o Jesus Christ. No? Jesus Christ. Or Kristo. Ito na. Sa pang-apat na milenyo. Sapagkat po Diyos ay magtatayo. No? Dahil ayaw pa rin ng Diyos na mawala ang kaharian sa Israel. Kaya nagsugo na naman siya ng isang tao na doon pumasok na naman ang Espiritu Santo ng Diyos. Katulad ba dito? No? Sinong tao na ginamit ng Diyos? Si Adam. Doon pumasok ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Eh ngayon, nagkasala. Lumipat na naman ang Diyos doon sa isang lugar na tinawag na Israel, na siyang Jerusalem, na siyang luklukan ng Diyos. Pumili na naman siya ng mga tao na may laman at katawan. Na maghari sapagkat ang programa ng Diyos sa daigdig, kaharian man ng Diyos. Kingdom of God. Kaya, nung natapos dito, pumili na naman siya ng mga bansa. So, 4 na bansa ang pinili mula Babylonia, Medo-Persia, Greece, at Rome. Inatapos na. Wala nang kaharian sa buong daigdig. Nagsubong yun. Kaya pumili ang Diyos ng isang tao, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo, para hindi pa rin mawala ang kaharian sa Israel. Sapagkat siya po ay sinugo. Mesiya ba? Tagapagligtas? Sana. Ngunit, Hindi sana. hindi ito tinanggap ng mga tao. Sapagkat ang titulo ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Kitsa lahat. Higit sa lahat, hari. Ang tanong, nasubukan ba ng ating Panginoong Kristo na umupo kahit man lang 1 minuto doon sa Israel Bilang hari. na bilang hari? Diyos kung hari. Hindi nasubukan. Kaya, 4 na bansa sa buong daigdig ang pinili ng Diyos. Ngunit, 5 sana ang Israel na maging kaharian sa buong daigdig. Hindi man tinanggap ang ating Panginoong Kristo. Ang grabe. Kaya nga, yung mabubuting balita sa pagsigaw, sa paghayag sa kaharian ng Diyos, sapagkat sinabi ng ating Panginoong Kristo na dapat ko namang ipangaral ang mabubuting balita sa kaharian ng Diyos, saan? Doon sa bansang Israel. Bayan at nayo. Particularly sa Jerusalem. Sa mga bayan at nayon, sa mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaso lang, hindi man ito tinanggap. Higit sa lahat, hindi tinanggap ang kanyang dala. Kaya nga, yung Jerusalem o ang Israel, umalis na naman dito ang Diyos. No? Umalis. Bakit? Hindi tinanggap si Panginoon Kristo. Ang tanong, saan na kaya nagpunta? Baka nandoon sa taas ng langit. Nagpunta? Hindi. Lugar ang kanyang pinili. Kaya nga sinabi ng Diyos, ayon po sa Lucas 13, 34 hanggang 35, pakibasa natin. Pakibasa natin, please. Lucas 13. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok
sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw kayo? Tuloy. Narito sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay. At sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. So, ibig sabihin, maliwanag oh. Wala na dito. Bakit? Sabi nga ng ating Panginoon, aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. Eh, sinungaling kaya ang Diyos na magsabi na aalis ako sa inyo tapos naka-steady pa rin doon? Hindi naging sinungaling ang Diyos. Sinungaling. Ganun. Pag sinabi ng Diyos, aalis na ako sa inyo, automatic, wala na ang Diyos doon. Sa Israel. Sa Israel. Kaya nga, binasa ng ating kapatid kanina doon sa 4:5 sa Isra. Pakibasa natin, friends. Isra. Wala nang walang Diyos sa Israel. Dos Chronicles. Oo. Sa Isra Chronicles pala. 15:3. 15:3. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong sa sardote at walang kautusan. So, ibig sabihin, wala na. Bakit? Sabi nga ng Diyos, aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. Eh ngayon, kung halimbawa, tatanungin natin ang Panginoon, Panginoon, Saan ka ba? saan baga pupunta? O saan ka baga pupunta? Yung sasagot. Ngunit sasagot ang Diyos. Bakit sabi kong sasagot ang Diyos? Basahin natin. Matthew 21, 42, 43. Pakibasa natin, friends. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan. Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harapan ng ating mga mata. Tuloy. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ibig sabihin, sinabi na ng Diyos, sinabi ng ating Panginoon Kristo, na alisin ko sa inyong kaharian, ibigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, ang tanong, ano ang palatandaan? No? Sa bansa. Sa bansa niyaon, Na sinabi sa inyo. no? Na sinabi ng Diyos. Aalis na ako sa Na aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. kung nasaan kaya. Nandun ang Diyos. Ngayon, sabi ng Diyos, kung nasaan ang kaharian, nandoon ang Diyos. Kasi hindi yan maghihiwalay. Ang kaharian at ang Diyos. So ang tanong, natapos na ang una. Natapos na rin ang pangalawa. Ang tanong, saan ang nagpunta? Nandoon na sa isang bansa. Na tinawag niya isang bansa nga nagkakabunga. Ang tanong, ang hinihintay si Panginoong Kristo, ganun pa rin kaya ang mukha na siyang pagbabalik o yung mukha niya doon sa paglilipatan ng isang bansa? Amos 5. Ha? Sapagkat sinabi na ko yung O, pakibasa natin. Amos 5, 4. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. O, Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, anong sabi? hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Ay, so maliwanag po ang sinabi ng Diyos. Na kailangan pala natin hanapin. Ano una nating hanapin? Matthew 6:33. Pakibasa, friends. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran
At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa Sa inyo. inyo. So maliwanag pala, ito talaga ang pinapahanap ng Diyos. Yun ang pinapahanap. Ang kaharian ng Diyos. Bagkat yan nga sinasabi namin na hindi magkahiwalay ang kaharian ng Diyos. Yung kaharian at ang Diyos. Hindi yan magkahiwalay, mga kapatid. Bakit? Kasi ang programa ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng isang kaharian. Kaya nga sinabi dyan ni Propeta Daniel 2:44 na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian ni kailanman ay hindi na ito magigiba. Saan? Doon sa isang bansa nga nagkakabunga. Anong palatandaan? Kung si Panginoong Jesucristo, ang tanong, pagdating dito sa isang bansang nagkakabunga, ganun ba kaya ang mukha? Hindi na. Ano ang palatandaan na siya ay Kristo? Yung dala. Yung dala na kingdom of God. Yan ang palatandaan doon sa isang bansa. Kaya nga, hindi po ako mahiya na sabihin sa inyo na ang aming Divine Mentor, Supreme King Philemon Ondok Priam Bonanza, siya po ang may dala sa Kingdom of God sa bansang Pilipinas. Hindi po ako mahiya. Kaya pinapatunayan po namin ngayon sa kaurasan na ito na ang bansang Pilipinas ay siyang mapalad na pinagbigyan ng Diyos. So anong paraan, sa anong palatandaan ng bansang Pilipinas nga ang mapalad? Papatunayan ko po sa inyo, ayon po sa itinuro ng aming mahal na guro, mahal na hari, Philemon Ondok Priam Bonanza. Ayon po yan sa mababasa sa Isaiah 24:15. Pakibasa natin, guys. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Luwalhatiin Ang Diyos. ang Diyos Ng Israel. ng Israel. No? Saan? Sa malayong sila. Saan? Sa Malayong sila. malayong Sila nga. silangan. Mga No? mga- Silangan sa Mga pulo. mga pulo ng dagat. Yan po ang palatandaan. Luwalhatin ang Panginoong Diyos ng Israel sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ngayon, ano ang makikita natin doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat sapagkat nandoon na pala ang Diyos? Sino yung Diyos na tinutukoy? Yung Diyos sa Israel. Diyos ng Israel. Sino? Ang tanong, sino yung Diyos ng Israel? Panginoong Diyos. Si Panginoong Hesus. Ngayon, umalis na, sabi ng Diyos, hanapin niyo ako para kayo'y mabuhay. Ngayon, mayroon siyang palatandaan doon sa paghahanap natin doon sa isang bansa nga nagkakabunga. Sabi ng hula ni Propeta Isaiah, luwalhatiin natin ang Diyos ng Israel. Ng Diyos ng Israel, doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ngayon, kung mag-search tayo, ano po ang ating makikita doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Bansa. Mga bansa po yun. Unang-unang bansa dito yung tinatawag na Japan. Pangalawa yung
Indo. Indonesia. At ang pangatlo, Malaysia. 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 Malaysia, no? At yung pang-apat yung Philippines. Pilipinas. Yan po yung makikita natin doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ngunit nagbigay pa rin ng Diyos ng palatandaan. Sabi ng Diyos, luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel. Saan? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ngayon, titingnan natin kung sino ang nakakuha doon sa sinabi na luwalhatiin natin ang Diyos. Tanong, dito sa unang bansa na tinawag na Japan, ang tanong po, niluwalhati kaya ng bansang Japan ng ating Panginoong Kristo na siyang Diyos? Ay, hindi. Ay, hindi. Kasi ito po yung tinatawag na mga Buddhism. Buddha. Subukan mo yung isigaw-sigaw doon ang pangalang Kristo na siyang Diyos. Tingnan ko kung hindi kayo bibitayin doon. Pumunta ka. Hindi lang bitay, abutin, tugot pa ng iig. Yapon yan. Kaya ibig sabihin, hindi nakatupad sa hula na propeta Isayas. Hindi ka. Kumbaga ba, hindi akma doon. Ngayon, sa pangalawa na bansa na tinatawag na Indonesia, ang tanong, nakatupad ba kaya sa hula ni propeta Isayas ang bansang Indonesia na luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel? Baka. Hindi pa rin. Ibig sabihin, wrong. Indonesia. Kasi mga Indonesian po yan. Hindi naniniwala yan na Diyos, si Panginoong Kristo kit Diyos. Buddha pa rin yan. So, ibig sabihin, hindi pa rin nakaakma doon sa hula. Wala. Ngayon, sa pangatlo na bansa na siyang Malaysia, ang tanong, ang Malaysia po ba ay niluwalhati ang ating Panginoong Diyos ng Israel? Wala. Wala pa rin. Tawisin yan. Bakit? Tawisin yan eh. Kalabaw. Tawisin. So, ibig sabihin, hindi pa rin sila nakakuha. Masabi. Ngayon, dito tayo sa pang-apat na bansa na tinatawag bansang Pilipinas na sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ang tanong, mga kapatid, ang bansang Pilipinas po ba ay nakaakma ayon sa hula ni propeta Isayas Ayaw na. na luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel? Magtanong ka. Saan? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ang tanong, dito, ang bansang Pilipinas po ba ay naniniwala na si Panginoong Kristo Diyos? Tama. So, ibig sabihin, correct. Mga kapatid, bakit dito lang po natutupad ang hula na alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga? Na tinatawag, hinula ni propeta Isayas na luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ngayon, ang nakaakma sa hula, bansang Pilipinas man. Bakit? Bansang Pilipinas. Sapagkat ang bansang Pilipinas sa taong 1523, mayroong nagsigaw, mayroong nangyari po dito na isinigaw ni Lapu-Lapu at ni Humabon doon sa Mactan, Cebu, Limasawa Island na Philippines is a Christian country. Ibig sabihin, nagbubunga ang pangalan na si Panginoong Kristo ay Diyos. Maliwanag po yan, mga kapatid. Kaya hindi po ako mahiya na walang iba na bansa na tinutukoy ng Diyos na nagkakabunga ayon po sa itinuro sa aming mahal na dakilang guro na siya po ang divine mentor sa kaharian ng Diyos, mahal na hari Pilimon Ondok Priambonanza.
na ang bansang Pilipinas ang mapalad na pinagbigyan ng kaharian ng Diyos. Anong taon? Anong sukat sa panahon na pagbigay? 1523, April 14, 1523, Philippines is a Christian country. Para maging ganap na maging Kristiyano ang mga tao sa bansang Pilipinas. Kasi history repeat itself man. Sa panahon doon sa lugar na tinatawag na Antioquia. Pakikibasa natin, friends. Sa panahon noong pinapahayag ni Apostol Pablo. Gawa 11:26. Pakibasa natin. Ano ang sinabi? So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At nang siya ay kanilang masumpungan, kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. Ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Ngayon, wala na doon. Bakit? Umalis na dito sa unang lugar na tinatawag na Eden, na siyang Mesopotamia, naging Babylonia, naging bansang Iraq ngayon. Umalis ang Diyos. Saan pumunta? Doon na naman si Kalawa, na tinawag na Jerusalem, na siyang Israel. Gumamit siya ng mga tao mula kay Haring Saul, ni Haring David, Haring Solomon, hanggang gumamit na naman siya ng mga bansa mula Babylonia sa panahon ni King Nabucodonosor, sa Medo Persia sa panahon ni Cyrus the Great, at sa bansang Greece sa panahon ni Alexander the Great, hanggang sa Roma sa panahon ng mga Caesar, Octavio Caesar, Julius Caesar, at sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Na natapos ang Roma sa loob ng 476 AD or Anno Domino, after death, sa panahon ni Jesus Christ. Kaya hindi man tinanggap, sabi ng Diyos, aalis na ako sa inyo. Saan siya pupunta? Doon sa isang bansa nga nagkakabunga, na ang dala o palatandaan ang kaharian ng Diyos. Ngayon, nagbagong anyo. Hindi na yung nakilalang Kristo na si Panginoong Hesus. Nagbago sa pagdating dito sa bansang pinili ng Diyos. Binago ang anyo. Ang tanong, nakilala kaya? Hindi nakilala. Bakit? Kasi yung mukha man ang kinikilala ng mga tao, hindi man yung dala ng Kingdom of God. Kasi yun ang palatandaan na kung saan isisigaw ang kaharian ng Diyos o the Kingdom of God, nandoon ang Diyos. Ngayon, sa bansang Pilipinas lang naman ang pagsigaw sa kaharian ng Diyos pamamagitan ng aming mahal na dakilang guro. Restrado nga yan, kahit tingnan nyo yan sa Security Exchange Commission. Sino ang may dala sa Kingdom of God? Mahal na hari, Pilimon Undo Priambonanza. Sapagkat siya lang ang may dala ng the Kingdom of God sa bansang Pilipinas. At binigyan niya ito ng mga patutuo. Kasi hindi kami mahiya na ipapahayag sa buong daigdig. Mga kapatid, ikaw pa naman, magpahayag ka rito, lalo na multimedia. Tapos ang yung sinisigaw, kasinungalingan. Ang tanong, hindi ka kaya makulong? Kung wala kang matibay na ebidensya. Kaya hindi kami matatakot. Bakit? Mayroong ebidensya Mayroong mga panahon, mayroong mga taon kung kailan doon ibinigay ng Diyos. May sukat ba? Kaya nga, palagi namin sinasabi,
palaging inaaral sa amin na sabi ng aming mahal na dakilang guro na ang Biblia ay mayroon po yung sekreto para malaman po natin ang kilos at galaw sa daigdig kung nasaan na yung kaharian ng Diyos. 4 factors in the Bible, yan pong tandaan natin. Una, yung tinatawag na propesya. Pangalawa, yung history. Yung pangatlo, yung tinatawag na mathematics. Kasi may mga taon sa sukat. Kaya mathematics. Yung pang-apat, yun yung science or sinsya. Kung saan natin yun akma. Ha? Kaya nga sa literal na mag-school ka, may Pilipino, may English, may science, may mathematics. Kasi ginagamit yan. Pagdating po dito sa biblical o spiritual na gawain, ginagamit pa rin ng Diyos. 4 na factors. Mga kapatid. Kaya, ang tanong ko po sa inyo, nasaan na ngayon ang kaharian ng Diyos? Nandito pa ba? Nanatili pa ba dito? Nanatili pa ba dito? Wala na. Nandito na. Sa bansang Pilipinas. Maliwanag po yan. Pilipinas. Mga kapatid. Kaya nga, pinapahayag namin yan. Hindi po kami mahiya, hindi po kami napapagod sa pagsigaw sapagkat yan ang utos ng Diyos na isigaw sa lahat. Kaya nga sinabi ng Diyos na iyong ipapahayag ang Ibanghilyo sa kaharian ng Diyos sa sanglibutan at bigyan nyo ito ng patutuo sa lahat ng mga bansa. Ano yung patutuo kung wala kang pinapatunayan? Ay hanggang ba tayo ay hanggang turo na lang tayo doon kung saan wala pa tayong katsyakan kung doon. Paano kung doon sa taas ang kaharian ng Diyos? Lalong-lalo na ngayon na sabi ng mga ibang mamamahayag na bago mo daw matagpuan ang kaharian ng Diyos, kailangan ka munang mamatay. No? Halimbawa, nandito ka sa lupa, yung kaharian nandoon sa taas. Ngayon, nung namatay ka, naiwan yung katawan mo sa baba, yung espiritu mo nandoon sa taas. Hindi kaya magtampo yung katawan mo. Titingnan ng espiritu mo doon, nandoon yung katawan ko. Pareho pa naman sila nagpagod. Gusto nyo ba na ang iyong espiritu nandoon, tapos yung katawan nandito sa baba, tapos dudungawa ng espiritu nandoon, yung katawan ko, kawawa nandoon. Kaya anong sinabi? Kaya nga, anong sinabi ng Diyos sa Juan 8:32? Pakibasa natin, Price. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At iyong makikilala ang katotohanan. Ang katotohanan. At ang katotohanang magpapalaya sa inyo. Sos, maliwanag pala. Ang magpapalaya sa inyo. Hindi ibig sabihin, hindi kamatayan ang ating ipapaliwanag. Sapagkat ayaw ng Diyos yung mamatay. Ayaw ng Diyos yan kasi isipin mo, nilalang ba ng Diyos ang tao o papatayin lang niya? Sa praktikal na halimbawa, ako maglalang ako ng tao para papatayin ko rin. Hindi. Bakit? Mamamatay ang tao dahil din sa kasalanan ng tao. Kaya nga sinabi ng Diyos, ang kapalit ng kamatayan yan yung kasalanan. Parusa ba? Kabayaran ng parusa. Kasalanan. Kabayaran ng kasalanan. Yung kabayaran ng kasalanan, yung kamatayan. Ngayon, kung magkasala ka sa Diyos, talagang mamatay ka talaga. Pero kung sumunod ka sa kagustuhan ng Diyos, sumunod ka sa batas ng Diyos, paano kanya papatayin? Tulad ng araw ng tahinga. Katulad tong araw ng Sabat. 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 Sabado. Anong utos ng Diyos? Ang utos ng Diyos, basahin natin. Sa Exodo. Exodo 20 verse 8. 11.
Pakibasa natin, friends. O Exodo 20:11. Yan. Isa mo sa 7. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, Bakit? sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Tuloy mo. Bakit walang kabuluhan? Alalahanin mo ang araw ng Sabat Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Tuloy. upang ipangilin. Upang Ipangilin. ngilin. Tuloy. 6 na araw nagagawa ka, 6 na araw. Gagawa ka. Tuloy. at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Tuloy. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ang 7 araw ay siyang Sabat. Tuloy. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Exempted year. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Tuloy. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw. 7 araw Tuloy. Na ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. At ano pang dugtong at Pinakabanal. kabanal. Ngayon, tanong mga kapatid, magsisinungaling kaya ang Diyos dyan? Sinabi ng Diyos, ang 7 araw ay siyang Sabat sa Panginoon at binigyan pa niya ito ng pinaka-banal. So, ibig sabihin, Brad, bakit yung Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, hindi ba yan banal? Tingnan natin ang sukat sa Diyos, kung anong araw ang sinabi niya. Isa lang araw sinabi ng Diyos, araw ng Sabat. Ano ba kasi ang ibig sabihin sa Sabat? Yan po yung salita ng kwan, hindi kasi Tagalog yan yan po yung salitang Hebrew. Pag itagalog mo kasi ang Sabat, sa Tagalog kasi yan po yung tinatawag na pahinga. Di ba, mga re? Pahinga ang ibig sabihin sa Tagalog. Ngayon, Hebron. sa araw ng Sabat, gagawa ka. Sabi nga ng Diyos, huwag kang gagawa. Di ba exempted? Baka insinted siguro. Hindi walang insinted to walang insinted dito. Maliban. Wala. Maliban lang sa Diyos. Kasi sa Kanya yan maliban lang sa Diyos. Maliban. Pag hindi mo ito nagawa, lumabag ka dito, ibig sabihin, ang kapalit niyan ay kamatayan. Isa pa lang to isa pa lang tong batas sa Diyos. Maraming batas ang Diyos para makamit mo yung buhay na walang hanggan. Samantalang noon sa panahon ni Adam, isa lang ang batas na ibinigay ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Isipin mo si Adam, binigyan siya ng 1,000 years ng kanyang buhay. Hindi pa ito nasunod. Bakit? Isang utos lang. Hindi nasunod ni Adam. Ilang taon lang bago namatay si Adam? 30 years. 30. Nawala yung 70. Ang tanong, saan kaya ibinigay ng Diyos ang 70? Ibinigay yan sa mga tao. Bakit? Para pag hindi ka nakasunod sa batas ng Diyos, patay ka talaga doon. Exodus 31:14.
Ha? Exodo 31. Exodo 31, 14. 14. Pakibasa natin. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Iyong ipangingilin ang araw ng Sabat nga, Oh, sige. sapagkat yaoy pangilin sa inyo. Oh, Bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin, patayin. sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon ay hihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. Nak. Wala. Yun ang isang kasalanan ng tao. Bakit kaya ba? Sabi mo, buhay, ayaw ng Diyos ng kamatayan. Kasi mayroong kang nagawang kasalanan. Sabi ng Diyos, ipagngilin nyo ng araw ng Sabat. Ayaw mo naman. Ibig sabihin walang exempted. So, ibig sabihin mga kapatid, wala po yung incentive. Huwag pinipili ko dyan. Basta gagawa ka ng araw ng Sabat, sa wala pa sa oras, talagang kasalanan yun. Gumawa ko sa araw ng Sabat. Gumawa ka pa sa araw ng Sabat, nako, disgrasya. Kaya nga, lahat ng mga tao sa buong daigdig, binigyan niyan ng sukat sa panahon, lalo na sa araw ng pahinga. Tao pa tayo. Tanong ka sa ba? Pag sinalangsang po naman, pag sinalangsang mo itong araw ng Sabat, sinabi dyan, papatayin. Ngayon, gagawa ka dito. Wala pong isintig dyan, kahit man sino. Mga kapatid, kailangan tayo sumunod sa Diyos para hindi natin makamit yung kamatayan. Kasi ang kagustuhan ng Diyos ay maghahari tayo sa loob ng 1,000 taon na kasama niya. Kasama niya. Kung ano yung kagustuhan ng Diyos, sabi ng Diyos, sa araw ng Sabat, pahinga kayo, kasama ko, maligtas kayo. Pero kung sa araw ng Sabat, gagawa ka, ay, hindi po pwede. Sarap pa naman banggitin ang pangalan ng Panginoon. Santo, babanggitin yung pangalan ng Panginoon. Pasok sa kaharian. Papasok sa kaharian. Tapos hindi mo naman sinunod ang araw ng kapahingaan. Di ibig sabihin, mas higit ka na sa Diyos pag hindi mo sinunod. Mga kapatid. Kaya, mag-ingat po tayo. Hindi lahat na bumabanggit sa pangalan ng Diyos, Panginoon, Papasok. ay papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi mo naman sinunod. Hindi lamang. Hindi lamang. Kundi lamang yung gumawa Maganap. o gumaganap sa kagustuhan o kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaliwanag. Maliwanag po yun mga kapatid. Sino yung nagsalita doon? Ang Ama? Ang Anak ang nagsabi doon? Hindi lahat na bumabanggit na Panginoon ay papasok sa kaharian. Kundi yung sumusunod lamang ng kalooban ng aking Ama. Pagkaliwanag ko yan, ng aking Ama na nasa langit. Hindi po Ama ang nagkwento doon. Hindi po ang Ama nagsabi doon, ang anak. Ngayon, hindi tayo maniwala doon sa anak. Naku, disgrasya. Mga kapatid. Kaya magsiparito kayo. Mga pinagpala ng Madisgrasya talaga. Kaya magsiparito kayo. Ngayon, naniniwala ka doon sa Ama, yung anak, hindi ka naman naniwala. Naku, disgrasya talaga. Mga kapatid. Magsiparito kayo. Sabi ng anak, magsipagarito kayo Mga pinagpala. na nagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian, buhat pang nang itatag ang sanglibutan. Sino nagsabi doon? Ang Ama? Ang anak nagsabi doon. Mga kapatid, maliwanag po yan. Ulit-ulitin po natin basahin po yan. Para hindi po tayo magkasala sa harapan ng Diyos. Hindi mga nakakariyan ang tawag sa'yo. Ngayon, kailangan po natin sumunod lang. No? Sumunod po lang tayo.
Kasi wala namang mawawala sa atin kung sumunod lang tayo. Ano ang kapalit sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Yun ang kapalit. Ang tanong, ayaw nyo bang yung buhay na walang hanggan? Masarap ang buhay. Kaya nga, ang gagawin nga natin ngayon, bibili tayo ng mga masarap na mga pagkain ulam kasi masarap buhay. Bibili pa tayo ng mga pangpaganda o pangpagwapo sa ating sarili kasi masarap ang buhay. Ngayon, mamamatay na, nawala na. Kaya nga, may rules ang Diyos, dapat na natin sundan. Hindi naman yan kakamatay natin. Madali yan sundan, basta makinig lang tayo. Lalong-lalo na po doon sa anak na nagsabi. Kaya nga mga kapatid, lalong-lalo na po ngayon sa loob ng kaharian ng Diyos, sa pamamagitan ng ating mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansah, isang mapagpalang oras po sa iyo, mahal na Prinsipe, at sa lahat ng mga sumubaybay sa programa sa The Kingdom of God, sa paluntuntunan ng Consumatum S, sa kaharian ng Diyos, sa pamamagitan ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Ondok Riambunansah, sa lahat ng mga 12 tribes sa buong Pilipinas, lalo na po sa aming Regional Director sa Region 2, walang iba Haring Edgar Palor Ligotom, sa mga palang oras wari, at sa lahat ng mga kasama, lalong-lalo na po sa nakasali po sa Philippine Deuterium Development Management Incorporation. Tayo lang po ay magsubaybay at magtiis sapagkat malapit na po ang panahon ng Diyos, no? Hintayin lang po natin, huwag po lang tayong apurado sapagkat hindi man ibinigay sa atin yan na may bayad, kundi ang ating gagawin lang, maghintay tayo at makinig sa plano ng Diyos sa mga panahon na darating, sapagkat ayon po nga sa balita ay talagang pirmado na ni Presidente Marcos Jr. ang tinatawag na natural gas, no? Saan pa tutungo yan? Hanggang doon yan sa deuterium, mga kapatid. So, mayroon lang mga panahon ba? May mga panahon. Kaya yan po ang aking maipahayag sa gabing ito. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Haring Roger Pagumpana, na nagsasabi na manatili po tayo sa panampalataya natin sa Diyos. Kahit ano ka mang relihiyon, ano mang paniniwala mo, basta ikaw ay maniniwala sa kagustuhan ng Diyos, sapagkat sinabi nga niya, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. So kahit ano mang relihiyon yan, ano mang sikta sa buong Pilipinas, kasama pa rin yan. Bakit? Ang Pilipinas ba ay hindi kaharian ng Diyos? Kaya nga, kaharian ng Diyos ang Pilipinas. Kaya anong sikta ka, nasa loob ka ng bansang Pilipinas, kasali ka pa rin sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sinabi ng kapatid natin kanina, ayon po sa Gawa 14:22, na pagkatapos ng kapaghatian ay kailangan ay magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya yan po mga kapatid, maraming salamat po sa ating lahat.